Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Araw po sa kanilang lahat. Ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na kung saan ay binigyan niya ako ng pribileyo po na makapagbahagi po sa ating FBK. Ang aking pong ibabahagi sa araw na ito ay sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3 sa Tagalog version po. Natapos likain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. So dito sa verse number 1, nang likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Tapos niya ito sa loob ng 6 na araw. So, dito ay pinapakita ng Diyos na ang creation po ay ginawa niya sa loob ng araw, ng 6 na araw. Ang kalangitan, ang daigdig, ang kalawakan, karagatan, mga hayop, mga puno, at buwan, bituin, at ang tao ay ginawa niya sa loob lamang ng 6 na araw at sa ikapitong araw ay siya ay nagpahinga. So kung ang Diyos po ay nagpahinga po sa ikapitong araw, ganoon din tayo na mga tao. So hindi ko po sinasabi na ang Diyos po ay napapagod dahil siya po ay nagpahinga. So pinapakita lamang ng Diyos dito na tayong tao mismo ay may limitasyon. May hangganan po ang ating physical na kalakasan. So hindi po tayo mag-focus po sa physical na kalakasan dahil ang kapahingahan po dito na tinutukoy ng Diyos is kapahingahan po ng ating kaluluwa. So kung gusto po natin makapagpahinga po ang ating kaluluwa is tayo po ay magpahinga po sa presensya po ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Once na tayo po ay may Kristo sa ating buhay, na tayo po ay may relasyon sa Kanya, tayo po na tumanggap sa Kanya bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ay may tunay po na kapahingahan sa langit. So yun po yung pagkatapos po ng ating buhay sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, puno ng paghihirap, puno ng stress o kapaguran. Pero pag tayo po ay may relasyon po sa Panginoon, pagkatapos at the end of that day, is tayo po ay may tunay na kapahingahan sa piling po ng Panginoon. So, mahalaga po dito na maunawaan po ng tao kung ano ba yung kapahingahan dito. So, hindi po ito yung araw ng Sabado. So, hindi po Saturday, wala pong sinabi sa Biblia na ang Sabat ay Saturday po. So, ang sinabi lang po sa ikapitong araw. So, wala pong sinabi. So, whether anong araw po, ay pwede po kayong magpahinga sa physical. Hindi po ito yung kapahingahan na sa ikapitong araw is matutulog ka na lang buong araw, wala kang gagawin. Kundi ito po yung kapahingahan sa piling po ng Panginoon. So, dito ay pinabanal ng Diyos ang araw na yon dahil para sa Kanya, ang araw na yon ay mahalaga, importante. So, parang yung pag-gather natin po sa every Sunday. So, ganun po yun. Na ang kapahingahan po sa presensya po ng Panginoon. Dahil siya lamang po, ang Panginoon Kristo lamang po, ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. So, as of our part is to share the real rest. So, ang real rest po ay ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoong Jesucristo at pagkatapos ng ating buhay ay makakapiling natin siya
sa langit. So, marami po ngayon sa sementeryo, makikita po natin, is nakasulat po sa kanilang lapida is rest in peace. Pero ang malungkot po dito is kung wala po siyang tunay na relasyon sa Panginoon, siya po ay hindi po rest in peace. Hindi po siya nakapagpahinga ng mapayapa dahil ang kanyang kaluluwa po ay hindi po dahil hindi po niya makakapiling ang Panginoong Kristo dahil siya po ay wala pong relasyon po sa Panginoon. Kaya mas mahalaga po na magkaroon po tayo ng as our part is to share the gospel and to share ng kapahingahan na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo. So yun po ang napakagandang balita. So hanggang dito na lamang po, and to God be the glory.